May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumabat alamin, hiwalay at ituklasin sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan kilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magbasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kayang abutin. Hey, sa wakas, natapos ko na itong ginawa kong sulat para kay nanay. Lola, nasaan na po yung ginawa niyong sulat para kay nanay? Para isabay ko na pong ihulog sa koreo bago magsara. Ay nako, nakalimutan kong gawin yung sulat para sa nanay mo. Paano ba to? Ang dumi-dumi ng kamay ko. Kung gusto niyo po, tutulungan ko po kayo. Paano? Idikta niyo po yung mga gusto niyo sabihin. Tapos ako po yung magsusulat. Ay, sige, mabuti pa nga. Kumuha ka ng lapis at saka papel. Handa ka na. Ala po. Sige. Mahal kong Josie, Mahal ko, Josie. kumusta na kayo dyan ni Mel sa Maynila? Gusto na kayo sa Manila. Kami naman ni Jomel ay nasa mabuting kalagayan. Kami ni Jomel ay nasa mabuting kalagayan. Natanggap na nga pala namin yung mga librong pinadala nyo. Tanggap. Yung tungkol kay Bernardo Carpio. Tungkol kay Bernardo Carpio. Nako! Gustong-gusto ni Jomel. Naku, gusto ni Jomel. Ayan. Nagmamahal, nanay. Mamahal, nanay. Ayun, Lola, kumpleto na po yung liham nyo. Nga, pabasa Lola. na sinulat mo. Lola, pwede ko na po bang ihulog? Nako, bakit ganito? Lola, ano po ang problema? Mali-mali. Kulang-kulang yung paggamit mo ng bantas. Ho? Lola, paano nyo naman po nasabi? Gumamit naman po ako ng tuldok. Tandang padamdam. At tandang pananong. Oo nga, pero may ibang bantas ka na nakalimutang gamitin. Ho? Meron pa po bang ibang bantas? Oo. Tulad ng tutuldok, gitling, at saka kudlit. Lola, paano naman po yung ginagamit? Aba, maraming gamit ang mga ito. Ang tutuldok ay ginagamit sa tamang pagsulat ng oras. O kaya naman ginagamit bago maglahad ng lista ng mga bagay-bagay. Lola, ano naman po yung gitling? O yung gitling, maikling guhit na inilalagay sa pagitan ng tambalang salita. O dalawang pantig na pinaghati-hati. Tapos, salitang ikinakabit o inuulit. Tulad halimbawa ng sari-sari o kaya pag-ibig. Ganun pala yun. Oo. Lola, ano naman po yung kudlit? Ang kudlit naman ay isang pananda ng nawawalang letra o mga letra na dalawa o higit pang salita na magkakasunod. Tulad halimbawa ng kutsara tinidor. Lola, Oh. ang dami pa pong mali dito sa sinulat kong liham. Ay talaga. Lola, dapat pala dinagdagan ko po ng tamang bantas Nako, mabuti pa. Baguhin mo yan at baka hindi maintindihan ng nanay mo yung mga sinabi ko. Ay, Lola! O bakit? Meron pa po kayong kulang dito sa liham nyo. Kulang? Anong kulang? Nakalimutan nyo po na kaarawan ni nanay sa susunod na linggo. Ay, nako, oo nga. Munti ko nang makalimutan. Lola, kaya nga gumawa ako ng card para isama sa sulat natin. Aba? Oh, sige. Kung ganun gagawa ako ng panibagong sulat, ha? Pwede akong malinis na papel. Ako nasusulat. Lola. Pwede na to.
Bernardo Carpio, ang sinasabing hari ng Tagalog. Nabasa ko po ang libro niyo dun sa pinadalang libro ng nanay ko. Ako nga. Teka, bakit po kayo nandito? Saka bakit dala niyo pa po yung dalawang nag-uumpugang bato ng San Mateo? Bata, tulungan mo naman ako. Ho? Ano po tulong? Ganito? Hindi yan. Ano po? Malapit na kasi kaarawan ng nanay ko. Ako nga rin po, malapit na yung kaarawan ng nanay ko. Kaya po gumagawa ko ng liyam para batiin siya. Iyon nga sana gusto kong gawin eh. Kaso, hindi ko pwedeng bitawan ang dalawang batong ito. Kundi, lilindol. O sige po, tutulungan ko po kayo. Talaga? Paano? Idikta niyo po yung mga gusto niyo sabihin. Tapos ako po yung magsusulat. Aba, maganda yung naisip mo. Sige, simulan na natin. Sige po, handa na po ako. Mahal kong nanay, Nanay, kamusta na po kayo? kamusta na po kayo? Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Kaya't kung sakasakaling Kaya hindi aling na ako makasulat sa inyo, na akong sulat sa inyo ay hayaan niyong patiin ko na kayo. ay hayaan niyo po akong batiin kayo. Ng mga sumusunod, Mga sumusunod, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang pagbati, maligayang pagbati, at maligayang bagong taon. at maligayang bagong taon. Ang inyong anak, Ang inyong anak, Bernardo. Ayan, tapos na. Teka, ano pa yung sinusulat mo dyan? at tinitingnan Baka naman ko lang po kung... dinadagdagan mo pa yung sulat ko, ha? Hindi, tinitingnan ko lang po kung tama po yung mga nagamit kong bantas. Bantas? Anong bantas? Ginagamit po ang bantas para madali pong maintindihan ng liyam. Sinasabi rin niya kung kailan saglit na ito o kung anong klaseng damdamin ang gusto niyo ipahayag. Talaga? Oh. Madalas din pong gamitin sa dulo ng pangusap ang tuldok, tandang padamdam, tandang pananong. Yun lang? Hindi, meron pa po ang tutuldok, gitling at kudlit. Ito po ay matatagpuan sa pagitan ng mga salita sa isang pangusap. Ganun ba? Sige nga, patingin nga kung paano ginagamit ang mga bantas sa sulat ko. Kaya po. Mahal kong nanay, kumusta na po kayo? Matagal-tagal na po tayong hindi nakikita. Kung sakaling hindi ako makasulat sa inyo, ay hayaan yung batiin ko rin po kayo ng mga sumusunod. Maligayang kaarawan, maligayang pagbati, at maligayang bagong taon. Ang inyong anak, Bernardo. Ang ganda niya na. Patingin nga! O Diday, anong ginagawa mo? Bakit ka naglalaba? Akala ko ba may sakit ka? Oo nga, Dudong, kaya lang wala nang ibang gagawa nito Naku, eh. Diday, hindi pwede yan. Lalala ang sakit mo. Kung yan lang ang gagawin, ako na lang ang gagawa. Talaga, Ano eh? Dudong? Oo, yun lang pala akin na. Ako na Salamat, yan, ako lang Dudong. gagawa dyan. Maalalahanin ka Magaling talagang pala. kaibigan. Ay, hindi, huwag mong isipin Patulungan yan. muna ako. Alam ko naman gagawin mo yan para sa akin kung akong may sakit. O sige na, matulog ka na. Akong bahala dito. Laba lang pala eh. Pagkalipas ng ilang oras, Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Magaling na ako, Dudong! Ako naman ang tutulong sa'yo. Dudong! 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 Ginigising lang kita para sabihin ko sa'yo, ako naman tutulong sa'yo at matulog ka. Etong unan. Balik tayo, ha? Oo, sige, Ayun, ikaw naman na magpapahinga. Sige, magpahinga ka. Magpahinga ka, Dudong. pagkamatalungin ay ipakita sa pamamagitan ng gawa, di salita.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Alikabok. Lola, tapos ko na po itong sulat nyo. Na, pwede ko pa tingnan po itong sulat ko kung tama na po. Tignan ko nga kung tama ng paggamit mo ng mga bantas. Mahal kong nanay, maligayang kaarawan. Sayang po't hindi tayo magkakasama sa mahalagang okasyong ito. Masaya po kami rito ni Lola. Ang dami-dami kong natutunan sa kanya. Kanina, tinuruan niya po ako ng wastong gamit ng mga bantas tulad ng tutuldok, gitling, at kutlit. Kailan po ba kayo uuwi ni tatay? Gustong-gusto ko po kasi kayong makasama. Hanggang dito na lang po muna. Nagmamahal, Jomel. Lola, tama na po ba yung paggamit ko ng bantas na tutuldok, giting at kudlit? Ang galing-galing mo nga, apo eh. Lola, hindi ko naman po ito matututunan kung hindi rin dahil sa inyo eh. Naku, sigurado ako pag natanggap nila yan, matutuwa sila. Oo nga po, Lola eh. Sana nandito po sila para lagi po kami magkakasama. Ay nako, Jomel, huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon. Ay, teka, sandali. Lola, Hindi mo ba naihuhulog yung sulat? Anong oras na ba? alas 5:30 na po. Nako! Wala ka nang mahahabol. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Bukas na bukas din, ihulog ko itong mga sulat na to. Nako, siguraduhin mo lang, apo. At baka sa Pasko na nila matanggap yung sulat Hindi po, mo. Lola. Sige po, ilalagay ko na po ito sa sobre. O Hindi siya, po, Lola. sige, oo. Ay, wala ka, nako, ikaw talagang bata ka. Wala ka nang ginawa kundi kulatin ako. Ako lang, Lola. Ay, sige po, Ikaw Lola. talaga, Ako na po ako. Mamaya, gugulatin mo na naman ako, ha? Hindi na po. Subukan mo. Sige, babasahin ko na itong sulat sa'yo ng nanay mo. Sige. Mahal kong Bernardo, kumusta ka na? Kami naman ay nasa mabuting kalagayan. Nagpadala ako ng litrato namin ng iyong ama, pati ang iyong alagang asong si Ulit. Nagmamahal, nanay. Ha? May litrato? Oo, Patingin!